Nagsisimula ang kwento kay Akira, na umiiyak habang inaalala ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sinusubukan siyang aliwin ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya, na pagtatanto kung gaano kasakit ang mag-isa, ngunit determinado siyang pag-aani ng kanyang loob. Hiling niya na sana'y huwag siyang alalahanin nito, ngunit tiniyak niya na mananatili siya sa kanyang tabi hanggang sa maayos ang lahat, pinapatunayan na lahat ay magmamalasakit sa kanya at hindi siya mag-iisa. Lumipas ang mga taon, at ang mga pangyayari ay lumipat 9 na taon ang lumipas, kung saan ang teknolohiya ng AI ay lubhang umunlad. Isang non-profit na organisasyon na tinatawag na AI Victims Association ay nabuo, na nangangalap ng mga pirma para sa isang petisyon sa gobyerno na pinamagatang, kontrolin ang paggamit ng AI. Mahigit 50,000 katao ang lumahok sa mga protesta sa Chiyoda, na humantong sa presensya ng pulis sa lungsod. Ang eksena ay lumipat sa isang grupo ng mga taong nawalan ng trabaho dahil hindi sila marunong gumamit ng AI, na nakakaramdam ng pagkabalisa na hindi nahuhuli ang mga kriminal na gumagamit nito. Pagkatapos ay nakita natin si Toa na nagtatanong sa mga tao ng kanilang opinyon tungkol sa AI, ipinapakita na kaya nitong tukuyin, suriin, at isaayos ang sarili nitong datos ayon sa kanyang mga setting, ngunit naniniwala ang mga tao na wala itong kaluluwa. Binigyang diin na ang kaluluwa ng tao ay mga electrical signal lamang na nagmumula sa mga organo. Samantala, si Akira ay nasa kanyang silid na nananaginip tungkol sa kanyang matalik na kaibigan habang yakap ang kanyang unan hanggang sa tumunog ang alarm, na nagpagising sa kanya. Tinitingnan niya ang kanyang telepono, kung saan lumitaw ang larawan ni Toa, isang taong hindi niya maiwasan. Nag-iisip tungkol sa naguguluhan sa kanyang panaginip. Naghahanda siyang pumasok sa eskwela at nagtanong sa kanyang AI tungkol sa balita, na nagpakita ng ulat tungkol kay Toa, na 19 na ngayon, na naging usap-usapan sa bayan at isang kahangahangang talento. Lumabas siya ng kanyang kwarto para mag-almusal kasama ang kanyang amang nag-ampun sa kanya, nang pumasok si Toa, na mukhang pagod. Nagpahayag siya ng paghanga sa kanyang pagpasok sa eskwela, ngunit nagkomento siya na dapat siyang mag-aral gaya ng iba. Ipinaliwanag niya na hindi na kailangan ng pag-aaral para sa kanya, dahil natutunan na niya ito, iniisip na lumaktaw ng baitang at mas maagang graduate, isang makatwirang pagpipilian. Sumisid ang narasayon sa 10 taon mula nang ampunin siya ni Kasuyama Umati, at nararamdaman nito na magiging maganda kung para maghanda ng sorpresa para sa kanya. Ipinakilala siya bilang isang pambihirang henyo na kinikilala sa buong mundo, nakakuha ng maraming advanced na degree sa edad na 18, nagpapatakbo siya ng isang kumpanya at nagtatrabaho bilang research consultant, nakilahok sa pagbuo ng halos lahat ng makabagong teknolohiya. Alam ni Akira na para maging karapat-dapat sa kanya, kailangan niyang higaitan ang pagiging pamilya lamang at mapalapit sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano. Bumabalik sa kanyang alaala ang nakaraan kung kailan nawala ang kanyang mga magulang sa edad na 7, pagkatapos mawala ng komunikasyon sa mga kamag-anak, nanatiling mag-isa hanggang sa isang kaibigan ng kanyang ama, si Kasuyama, ang kumupkup sa kanya, sinagip siya at si Toa, at binigyan siya ng bagong pamilya. Ngunit, ayaw niyang laging makita bilang nakababatang kapatid. Lumipat ang mga eksena kay Toa na nagbabantay sa proyekto ng pagtatayo ng pinakamalaking tulay sa mundo, salamat sa AI na kanyang binuo. Pagkatapos ng isang pagpupulong, napag-iisipan niyang bilhan ng regalo si Akira, ngunit nahihirapang magdesisyon. Habang tinitingnan ang mga litrato niya, napagtanto niya kung gaano na siya katanda, at pinatay ang AI system para makapag-isip ng tahimik. Sa sandaling yon, biglang pumasok si Akira. Inanyayahan niya itong kumain ng hapunan, kung saan natagpuan niyang masarap ang pagkain. Naupo sila, at nang tanungin siya kung ano ang gusto niya, nagpahayag siya ng pagnanais na magluto sa pagkakataong ito, at sinabi niyang gusto niyang subukan ang isang bagong recipe. Sinubukan niyang ihanda ang isang bagay para sa kanya, ngunit marahan siyang pinigilan nito, na nag-iwan sa kanya ng kaunting pagkadismaya. Pagkatapos, naupo sila sa sopa, nanunood ng nakakabahala na balita tungkol sa robotics. Iba't ibang bansa ang humihiling na itigil ang proyekto, at lumabas sa TV ang isang lider ng relihiyon na kinokondena ang ideya ng mga robot na parang tao. Tinatawag silang isang hindi katanggap-tanggap na banta, dahil ang pagkakaroon ng kumpletong isip at katawan ay nagiging kamukha nila ang mga tao. Napagtanto ni Toa na may nakatagong nangyayari, naalala ang mga dating alalahanin ng kanyang ama tungkol sa mga lihim na sabwatan,
nag-iisip kung ano ang magagawa niya. Alam na ang tagumpay ng mga pagsisikap na ito ay labis na makakasama sa kanyang trabaho. Nagbabala ang ama ni Toa na ang pinakamalalang senaryo ay maaaring humantong sa pagtigil ng kanyang pananaliksik, at sinabi ni Akira na umaasa siyang hindi iyon mangyayari. Tinitingnan ni Toa ang mga robot na parang tao bilang mga imbensyon na nagdudulot ng saya sa mga tao, at hindi niya maintindihan ang pagtanggi sa paligid. Sinabi ng kanyang ama na kumalma siya, at nangakong kokontaken ang mga analyst at empleyado upang tingnan ito, habang napagtanto ni Akira na wala siyang kakayahang direktang tumulong sa sandaling iyon. Bumalik siya sa kanyang silid, at tinanong ang kanyang AI tungkol sa posibilidad na makansela ang proyekto ni Toa. Nakatanggap ng sagot na 82% ang posibilidad, ibig sabihin ang dapat sanang matapos sa loob ng 5 taon ay baka umabot na ngayon ng 20. Muling nagpakita ang ama ni Toa, humihiling kay Akira na kumalma at maging maasahang suporta. Nagpas siyang mag-aral araw-araw si Akira kahit na maliit ang tsansa, nagpo-focus sa iisang layunin, pinapanatiling ganado si Toa, sinusubukan ng iba't ibang paraan upang hikayatin siya. Ipinaliwanag ng kanyang ama kalaunan na ang mga pagkakataong mabago ang sitwasyon ay napakaliit, dahil bumoto ang mga karibal na kumpanya laban sa proyekto, sinasabing salungat ito sa mga prinsipyo ng simbahan, kaya't hamina ang posisyon ni Toa. Pagkaraan ng ilang panahon, inanyayahan siya ni Akira na bumisita sa zoo, at habang nakahiga siya sa kanyang kama na nagtatanong sa kanyang AI kung makatarungan ba ang nangyayari, pinayuhan siya nito na manatiling kalmado, at iminungkahi na magandang pagkakataon nitong pag-usapan ang kanyang nararamdaman, kaya't nagmadali siyang pumili ng kanyang damit. Kinabukasan, nasiyahan sila sa kanilang oras sa zoo at nanood ng sine. Sa gabi, dinala siya ni Akira sa isang pagmamasahe, silid, kung saan nakadama siya ng lubos na pagre-relax. Nagkita sila pagkatapos, nagpalitan ng salita, at pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang bagay na ginawa niya gamit ang robotics, na nagpuno sa kanya ng kagalakan. Inamin niya na palagi niyang pinag-aaralan ang kanyang mga artipisyal na sistema upang tulungan siya, na labis niyang ikinatuwa, dahil ayaw niyang palaging makita bilang kanyang nakababatang kapatid. Namula ang kanyang mukha, ngunit binago niya ang paksa at pinuri ang maliit na aso na nilikha niya, na napansin niya ngunit piniling manahimik tungkol dito. Sa pagbalik, tinanong niya kung gusto niya ng maikling paglilibot, at habang sila ay naglalakad, naalala niya na sa susunod na araw ay markahan ng 10 taon mula nang sila ay nagsasama, ngunit hindi na nagpatuloy ang pag-uusap. Kalaunan, iniharap niya sa kanya ang isang regalo, isang 3D photo album, at natuwa siya habang tinitingnan ang mga larawan. Pero binal-ika niya ang kanilang dating pinag-uusapan, nagpas siyang banggitin itong muli, ipinapaliwanag na matagal na niyang gustong higaitan pa ang relasyon nilang magkapatid, at na siya ang naging suporta niya na tumulong sa kanya na sumulong sa mga nakaraang taon. Nakumbinsi niya ang sarili niya na parang kapatid lang ang turing niya dito, pero habang lumalaki ito at nagiging mas lalaki, hamina ang paniniwalang iyon. Pagkatapos, ipinagtapat ni Akira ang kanyang pag-ibig at ang pagnanais na pakasalan siya, na kalmant niyang sinagot na dapat itong maghintay dahil bata pa sila, at ang pagsisimula bilang magkasintahan habang bata pa ang pinakaangkop na opsyon. Pagkatapos, umuwi si Akira na pakiramdam niya ay siya ang pinakamasayang tao sa mundo, binati ng kanyang AI, bagaman alam niyang ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga taon hanggang sa nagpas siyang linawin ni Toa ang katotohanan tungkol sa mga robot, at habang dinudumog ng mga protesta ang mga lansangan laban sa kanya, pinili niyang magdaos ng press conference upang tugunan ang mga tanong at alalahanin. Ipinakita niya ang proyekto ng LC bilang isang plano para sa pag-unlad ng tao sa pamamagitan ng pagsasama ng mga AI device sa katawan gamit ang mga bioelectronic na teknolohiya, na nagbibigay daan sa bawat tao na kumonekta sa AI 24 hanggang 7 sa pamamagitan ng isang sumusuportang network, na umaasa sa pagtutulungan mula sa mga nangungunang isipan sa iba't ibang larangan. Kinilala niya na mayroong ilang nanatili ang pag-aalinlangan ng mga tao sa mga hakbang na ito, ngunit tiniyak sa lahat na walang dapat ikabahala, nangangako na magbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa kaligtasan sa lalong madaling panahon. Bigla, isang binata ang sumugod sa entablado na may sandata na nakatutok sa kanya. Inaakusahan siya ng pagtataksil sa sangkatauhan at pangahas na haminin ng kalooban ng lumikha, hinihingi na humingi siya ng tawad at mamatay. Sa sandaling yun, hamarang si Akira sa harapan niya upang protektahan siya, ngunit ang sumalakay, habang bumabagsak,
ay nagpaputok ng 2 bala na tumama kay Akira mismo. Bumagsak siya sa lupa, humihingi ng tawad sa nangyari, pagkatapos ay nawalan ng malay at nagising, na para bang muling ipinanganak, nadiskubre na ang mundo sa paligid niya ay nasa lubos na pagkawasak. Kaya nagtapos ang unang bahagi, at lumipas ang ilang sandali, hindi pa rin makapaniwala si Akira sa nakita niya. Naglilibot ang kanyang mga mata sa tiwangwang na paligid, hanggang sa nakita niya ang isang babae sa malayo na nakatingin sa kanya at tinatawag siya sa kanyang pangalan, na nagtulak sa kanya na isipin na ang kanyang nararanasan ay isang panaginip lamang. Bahagyang nahihilo pa rin si Akira dahil sa pagbagsak, pero tila hindi totoo ang lahat sa paligid niya, kaya't nag-isip siya tungkol sa nangyayari sa kanya. Naalala niyang lumabas siya mula sa isang bagay na parang kapsula, marahil isang kagamitang pangmedikal, pero hindi siya sigurado. Sa sandaling yun, narinig niya ang mga boses sa malapit at nakita niya ang isang lalaki na papalapit kasama ang babae ring iyon. Tila kakaiba ang kanilang usapan at mahirap para sa kanya na maintindihan, ngunit nagulat siya nang tawagin siya ng lalaki na, ang marunong. Ipinaliwanag nila na nakarating sila sa lugar pagkatapos ng lindol na yumanig sa mga guho. Sinubukan ni Akira na tumayo, ngunit mahina ang kanyang katawan, at siya'y nabuwal, tila dumidilim ang kanyang paningin. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya muli ang boses ng babae, at nang damilat siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang kariton, hirap na umupo at nagpapasalamat sa kanila sa kanilang tulong, iniisip sa kanyang sarili na nagkakamali sila dahil siya ay si Akira lamang. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang pinuno ng isa sa mga kalapit na nayon, at sinabi na ang babae ay kanyang anak. Aida, ipinabatid nila sa kanya na itinuturing siyang marunong ng mga tao dahil natagpuan siyang natutulog sa loob ng kapsula, at mula noon ay iginagalang siya ng buong nayon dahil sa paniniwala nila na siya'y may kaalaman at karunungan. Binanggit nila na laging binabantayan ng sistemang WIA ang mga guhong iyon at tinitiyak na nananatili siyang inaalagaan, ngunit walang naintindihan si Akira. Ibinaling ang kanyang isipan kay Towa, nag-alala siya sa kanyang kaligtasan nang marinig niya ang pangalan ng lugar na pupuntahan nila. Bigla, sumagi sa isipan niya ang isang matinding alaala ng isang lugar na dinadalaw niya kasama si Towa at ang kanyang ama, ngunit ang alaala ay naging sakit habang nakikita niya ang pagkawasak sa paligid niya, na nagpalala sa sakit ng ulo niya, kaya napilitan siyang humiga. Umaasa na ang nakikita niya ay isa lamang bangungot. Maya-maya, nagising siya sa isang simpleng bahay, sinalubong ng isang babaeng tila masaya na nakita siyang nakatayo. Nagtanong siya kung nasaan siya, at sumagot ito na nasa bahay siya nito at inanyayahan siyang magpahinga, na labis niyang ipinagpasalamat. Lumipas ang mga oras sa usapan at pagkain, ngunit nagulat ang mga kasama niya sa pagbanggit niya ng mga bagay mula sa panahong wala na. Nang tanungin niya kung gaano katagal sa tingin nila siyang natulog, walang nakakaalam ng sagot, dahil mga taga-baryo lamang sila na walang alam sa kasaysayan. Gayunpaman, sinabi nilang kailangan nilang ipaalam kay WIA ang lahat. Nagulat si Akira at nagtanong tungkol sa nilalang na yon, at ipinaliwanag nila na ito ang sistema na namamahala sa mundo ngayon dahil wala na raw mga bansang natira. Inalis na ang mga ito upang palitan ang awtoridad na ito na nagtapos ng mga digmaan at nagtatag ng tinatawag nilang pangmatagalang kapayapaan. Nabigla siya sa balitang ito, dahil iginiit ng ilang lalaki na iulat agad ito dahil sa takot na maparusahan, naaalala na may mga taong pinarusahan dahil sa pagtatago ng mga sinaunang bagay. Gayunpaman, naramdaman ni Giles na kagigising pa lamang ni Akira at hindi pa alam ang katotohanan ng mundong kinalalagyan niya, at sumang-ayon si Tevina, na iminungkahing mas makabubuting tulungan muna siyang umangkop bago gumawa ng anumang desisyon. Humanga si Akira sa pagsunod ng lahat sa opinyon na ito. Nang dumilim, karamihan sa kanila ay natulog, ngunit hindi niya maipikit ang kanyang mga mata dahil sa mga tanong. Sumagi sa kanyang isipan, lumabas siya para huminga ng sariwang hangin, damang-dama ang init ng tag-init, at nakita niya ang kumikislap na ilaw ng mga nayon sa malayo. Pinupuno ang kanyang puso ng lungkot habang tahimik na umaagos ang luha sa pag-iisip kay Towa, hanggang sa natanong niya ang parehong babae na pinagmamasdan siya mula sa isang tore. Kinabukasan, nagpasyahan niyang kausapin si Aida para maghanap ng kasagutan. Nagpunta silang magkasama sa palengke, kung saan napansin niyang ang mga produkto at paraan ng pakikipagkalakalan ay katulad ng noong ika-18 siglo, at nakita niyang nagpapalitan ng pera, kaya't napagpasyahan niyang ang halaga nito ay itinakda ni WIA. Tinanong niya ito kung saan makakahanap ng mga libro, at dinala siya nito sa isang paaralan,
habang sinusundan sila ng isa pang babae, nagkukunwaring namimili. Tiningnan ni Akira ang ilang aklat pambata ngunit walang nakitang kapakinabangan sa mga ito, kaya nagtanong siya kung may paraan para direktang makontak si Wea. Nagpakita siya ng senyales ng galit at ipinahayag ang kanyang pagkamuhi sa nilalang na yun, inilarawan ito bilang marahas at mapaniil. Sa sandaling yun, nasaksihan nila ang isang pagdiriwang sa loob ng simbahan, at nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sumagot siya na ito ay isang pagsasama na katulad ng kasal, ngunit napansin niya na lahat ng naroroon ay babae, na lalong nagpalito sa kanya. Nagtanong siya tungkol sa kalikasan ng seremonyang ito, at nilinaw niya na ito ay isang uri ng ugnayang panlipunan na lubhang naiiba sa kung ano ang alam niya sa kanyang panahon. Ang kapaligiran ng pagsasamang nasaksihan ni Akira ay kinapapalooban ng 3 o 4 o mas maraming babae nang hindi tinukoy ang kasarian, kung saan nabuo ang ugnayan sa pagitan ng mayayamang pamilya sa anyo ng mga grupo. Ayon sa ama ni Aida, pinaparusahan ng sistema ng Wea ang mga lumalagpas sa pinahihintulutang bilang. Lalong lumaki ang pagtataka ni Akira nang sabihin ni Aida na ang kanyang pamilya ay may unyon na pinagsama ang kanyang ina sa 2 lalaki. Napaisip siya ng malalim, at ang pagkakaibang ito sa kultura ay gumising sa mga alaala kay Toa, ang mga araw na pinag-usapan nila ang kinabukasan, at ang sandaling binigyan niya ito ng singsing na ikinagulat niya. Tumindi ang kanyang pananabik sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ibinalik siya ng kasalukuyan sa realidad nang dumating si Tavrina upang ipatawag siya. Kailangan nila ang kanyang kasanayan, na kanilang itinuturing na karunungan. Sinamahan niya ito papunta sa kung saan nakahiga ang isang sirang traktora para sa agrikultura. Matapos itong siyasatin, natukoy niya ang problema at nagawa niya itong ayusin, na ikinagulat ng lahat dahil akala nila ay hindi na ito maayos simula ng lindol. Ngunit ang saya ng mga taga-baryo ay panandalian lamang nang umalingaw-ngaw ang boses ng isa sa mga sugo ng WIA, na nagngangalang Keynes, na nagdulot ng pagpapanak sa mga taga-baryo. Pinuri niya ang kakayahan ni Akira ngunit ipinahayag na kukunin niya ito bilang isang bagay na pag-aari ng Wea at hindi maaaring ituring bilang isa sa mga sibilyan. Sinubukan siyang pigilan ng ilan, ngunit nagalit siya at binaril ang paa ng pinuno. Inakusahan ito ng pagkakanulo dahil sa pagtatago ng balita tungkol kay Akira, at ipinahayag na kukunin din niya ang kanyang anak bilang saksi. Mariing tumutol si Tavrina dito, ngunit mahigpit na sumagot si Keynes na sumusunod lamang siya sa utos. Sinubukan siyang kausapin ng mga nag-ulat ng pangyayari, sinasabing hindi iyon ang napagkasunduan, ngunit tapos na ang desisyon. Sa pagkatahimik, ipinahayag ni Gaia ang kanyang balak na magsumite ng ulat. Binaliwala siya ni Keynes nang may paghamak, itinuturing ang kanyang mga salita bilang mahihinang dahilan, pagkatapos ay itinutok ang isang dekuryenteng patpat sa kanyang sugat at kinuryente siya, na nagpatahimik sa karamihan at hindi nakapagpigil. Pagkaraan ng ilang oras, si Akira ay nasa isang kariton, kasama sina Aida at Wei, na nakayuko ang ulo, humihingi ng tawad, kumbinsido na kasalanan niya ang nangyari. Nang huminto ang kariton, iniutos ni Keynes sa mga taga-baryo na bumaba habang pinapanatili ang artepakto sa loob nito. Pagkatapos ay nagbigay ng utos na puksain ang lahat ng nakasaksi at bumalik sa baryo para lipulin ang natitira, dahil nagpasya siyang walang sinuman ang dapat mabuhay na nakaalam tungkol sa artepakto. Lubos na nawalan ng lakas si Akira at itinuring na halimaw si Keynes, ngunit tumawa ang huli, sinasabing susundin siya ng lahat. Sa sandaling yun, nakarinig si Akira ng isang tinig na nag-uutos sa kanya na yumuko, at sumunod siya bago sumabog ang kariton at lubusang nawasak. Sa gitna ng usok, nakita niya ang hugis ng isang babae na mabilis na tumalon patungo kay Keynes at sinaktan siya ng may matinding lakas, na nagpatamba sa kanya patungo sa mga guho. Nagngangalit siya sa galit, nagbabanta sa sinumang humadlang sa kanya, habang nakatayo lang si Akira doon, nag-iisip ng malalim, nagtataka tungkol sa pagkatao niya at kung bakit siya nito iniligtas. Sinagot niya na nakakulong pa rin siya sa realidad ng sinaunang Hapon, iginigiit na kaya niya silang palayain kung magtitiwala sila sa kanya at tatanggapin ang alok niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa pakiusap niya, umaasa sa tulong, kaya inutusan niya silang maghanap ng ligtas na lugar. Samantala, nagpaputok ng baril ang mga sundalo, ngunit ibinalik ng isang di nakikitang panangga ang mga bala sa kanila, at sumugod ang dalaga pasulong ng mabilis patungo sa malalayong sundalo, at pinabagsak sila sa mabilis at tumpak na mga kilos.
Hindi siya tinamaan ng mga bala dahil sa pananggalang. Iniwan si Akira at ang kanyang mga kasama na tulala sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay bumalik siya kay Keynes, tinawag siyang mahina, na nagtulak sa kanya na tangkaing tumakas, lalo pa siyang ininis. Sa sandaling yun, nagawang gumalaw ni Akira at sinuntok ang isa sa mga sundalo bago pa man siya makabaril sa kanya. Ngunit muling lumitaw si Keynes sa loob ng tren, may hawak na submachine gun. Nailigyan ng babae ang mga bala ng may kahanga-hangang liksi hanggang sa magsimulang magbago ang kanyang katawan. Itinanim niya ng matatag ang kanyang mga paa sa lupa, at ang kanyang kamay ay naging isang kanyan, nagpaputok ng isang maliwanag na sinag na tunaw ang matigas na bakal at tumago sa isang kalapit na bundok, na nag-iwan ng isang malaking hukay. Napabuntong hininga si Akira, bumubulong na hindi posibleng siya ay tao, at kinumpirma niya yon. Ibinunyag ang tunay niyang pagkatao bilang isang robot na nagngangalang Yoger, na lalong nagpagulo sa kanya. Kalmado siyang lumapit sa kanya, sinasabing may utang na loob siya matapos gumawa ng pangako, saka tinanggal ang kanyang maskara upang ipakita ang mukhang katulad ni Toa, na nagpatigil kay Akira sa pagkabigla. Tila iginigiit ni Yoger na pakasalan siya, kaya nagtatapos ang buod ng araw. Sa sandaling yun, itinanong ng bida kung siya ay mula sa angkan ng Toaza. Ngunit itinanggi niya ito at nagpakilala bilang Yoger, ipinapaliwanag na dapat silang magpakasal at maging malapit sa isa't isa, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka. Labis siyang nagulat, ngunit pinatugtog ni Yoger ang isang recording na nangangakong gagawin ang anumang ipagawa niya. Nakinuha niya ng may tiwalang ngiti, na pagtanto na ito nga ang gusto niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang singsing, na ikinagulat niya nang lumabas na ito ay parehong singsing na ibinigay niya kay Toaza, na parang imposible, ngunit ipinahihiwatig na kilala niya ito. Malamig na sumagot si Yoger na yun ay kumpidensyal na impormasyon, na naging dahilan upang lalong mamangha ang bayani, dahil ang kanyang mga kilos ay kahawig din ng kay Toaza. Samantala, si Eri, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay itinuro ang kanyang ama, habang nadama ni Akira na ang pinakamahalagang bagay ay gamutin ang sugat ni Wia. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang lahat sa nayon, kung saan humingi ng paumanhin ang impormante ng may malaking pagsisisi, na nagpapahayag na ang lahat ng sisi ay nasa kanya. Naintindihan ni Akira ang sitwasyon, itinuro na nakikilala niya ang kanyang mga motibo at na gusto niyang iligtas ang nayon, tiniyak sa kanya na hindi siya masisisi sa anumang bagay, ipinaliwanag na mayroong nagmamanman sa kanya at mas mabuting umalis siya upang maiwasan ang pagdadala ng mas maraming problema. Di nagtagal, nagpaalam ang lahat, umaasang muling magkita upang pag-usapan ang nakaraan gaya ng dati. Nang tanungin siya ni Akira kung balak niyang sumunod sa kanya palagi, pinaalala ni Yoger sa kanya na hindi pa rin niya sinasagot ang panukala ng kasal. Ikinatwiran niya na hindi niya maaaring pakasalan ng isang taong hindi niya gaanong kilala, at tumugon siya, na nakangiti, na kailangan niyang simulan na siyang kilalanin. Sumang-ayon siya, ngunit nagbabala, huwag siyang gumawa ng anumang kakaiba. Iminungkahi niyang pumunta sila sa lugar kung saan siya nagising para malaman ang higit pa. Dahil gawa siya ng makina, hiniling niya na ibunyag niya ang anumang impormasyon na mayroon siya. Ngunit tumanggi siya, sinasabing karamihan sa datos ay classified at kailangan niya siyang pakasalan kung gusto niyang ma-access yun. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sila sa isang naguguhong laboratorio, at pinagsisihan ni Akira na pumunta sa gabi dahil natakpan ng dilim ang kanyang paningin. Bigla, itinulak siya ni Yoger papunta sa isang ligtas na lugar, tinakpan ang kanyang bibig, at bamulong na manahimik siya, pagkatapos ay ginamit ang isang sistema ng pagtatago para hindi makilala, dahil lumitaw ang isang robot na nagsimulang sumire sa bahagi ng lugar. Napagtanto ni Yoger na ang bagong dating ay si Jacobo, na nagsimulang tarukin ng laboratorio gamit ang mga aparato na nakadarama ng mga buhay na nilalang, at nagulat si Akira nang makita na ang dalawang robot ay may katangian ni Yoger. Hinampas ng isa sa kanila ang mga guho kung saan nagtatago si Ed Hai, na nagdulot ng pagkatakot kay Akira, habang pinakiusapan siya ni Yoger na huwag gumalaw upang hindi mapahamak ang babae. Tinanong siya ng mga robot kung bakit siya naroon, at kung alam niya ang tungkol sa pagpatay sa sugo, na kinilala niyang alam niya ngunit hindi niya maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan ng pumatay, dahil iniligtas siya nito, at idinagdag na hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Nang mapagtanto nilang nagsasabi siya ng totoo, nagalit sila sa kanilang pagkabigo na mahanap ang kanilang target at umalis. Lumapit si Akira kay Ed Hai at tinanong kung bakit siya naroon.
Ipinaliwanag niya na nagpunta siya para ihatid ang isang relo na nakita niya sa lugar na iyon. Nakita ni Akira ang isang mensahe ng pamamaalam sa loob nito mula kay Toasa, nagpapasalamat sa kanya sa lahat at sinasabing siya ay mananatiling pag-ibig ng kanyang buhay, ngunit marami siyang nagawang pagkakamali, at mas mabuting huwag na siyang hanapin pa. Natapos ang recording sa isang malungkot na poem, na nagpalungkot kay Akira nang mapagtanto niyang ang mensahe ay ni-record 200 taon na ang nakalipas, ibig sabihin ay maaaring matagal nang patay si Toasa. Gayunpaman, hindi siya nawalan ng pag-asa at nagpasya siyang simulan ng paghahanap sa kanya mula sa Tokyo, kung saan sila nakatira. Nagpakita ng sigla si Yoger. Nagbabalita na sasamahan niya ito sa hirap at ginhawa, na ikinabuntong hininga ni Akira dahil hindi niya balak magpakasal ng ganun kabilis. Sa kabila ng pag-aalinlangan niya, naramdaman niyang mapagkakatiwalaan niya si Yoger, at nagpas siyang oras na para ipagpatuloy ang paghahanap kay Toasa. Nang gabing yun, inisip niya ang mga babaeng lumitaw sa lab, at ipinaliwanag ni Yoger na sila ay mga pinuno sa mga espesyal na pangkat na kabilang sa organisasyon ng langis, na kumokontrol sa lahat ng teknolohiya at humahabol sa kanila. Ngunit hindi na siya makapagsabi pa dahil ang impormasyon ay klasipikado. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Akira kung bakit sabik siyang pakasalan siya kahit alam niyang may kasintahan na siya. Ang sagot lang niya ay, ang pagiging magkasintahan ay hindi pa kasal, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mas mapamahal siya rito kaysa kay Toasa. Determinado ang kanyang mukha, lumapit siya rito at niyakap ito, sinisigurong kaya niyang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng tao. Namula ang mukha nito, at pinatigil siya nito, at napangiti siya, napansin niyang tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Kinabukasan, nagpaalam sila kay Edhai, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa daungan, kung saan nakasakay sila sa isang maliit na bangka papuntang susunod na lungsod. Sa pagtawid, nakipag-usap sila sa mandaragat, na nagtanong tungkol sa kanilang patutunguhan. Sumagot si Akira na papunta sila sa Tokyo, at nagulat ang lalaki. Dahil napakalayo ng distansya, pagdating nila, napansin ni Akira na malaki ang pinagbago ng lungsod mula sa kanyang naalala, at habang naglalakad siya sa mga kalye, nabunggo niya ang isang babae, dahilan para mahulog ang kanyang mga gamit at masira ang kanyang banig. Humingi siya ng paumanhin, nakukonsensya, at nangakong bibilhan siya ng bago. Samantala, sinuri ni Yoger ang mga gamit ng babae at namangha nang makita ang isang libro sa kanyang mga kamay. Ang babae, na nagpakilalang Amuro, ay ipinaliwanag na iyon ang kanyang paboritong libro. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Akira na may bagong banig, ngunit nagulat nang bigyan sila ng labis na pera ng tindero. Nang mapansin ito ng may-ari ng tindahan, nagalit siya at inakusahan si Akira ng pandaraya, at itinulak siya. Marahas at nagrereklamo na ang bagay na iyon ay isang sirang pulang pyesa. Mabilis na hinayla ni Yoger si Akira palayo para maiwasan ang gulo. Tinanong ni Akira sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pulang pyesa, at ipinaliwanag niya na iyon ay isang terminong ginagamit para sa mga taong nawalan ng karapatan, dahil ginagawa ng organisasyon ang mga kriminal at may utang na manggagawa na kontrolado ng mga chip sa loob nila kapalit ng tirahan at pagkain. Nabigla si Akira, habang napansin ni Yoger ang labis niyang pagkahabag at pinayuhan siyang lumayo sa anumang may kaugnayan sa organisasyong iyon. Sa kabila nito, inalok niya ang bagong banig kay Amuro, na nagpasalamat sa kanya at nagtanong tungkol sa kanilang patutunguhan. Sinabi niya sa kanya na patungo sila sa bundok at nagulat siya, ipinaliwanag na maraming mga checkpoint, tapos nag-alok ng tulong, sinasabing alam niya ang isang ligtas na alternatibong ruta. Nagpatuloy silang tatlo sa paglalakad sa iba't ibang daanan, habang si Amuro ay nag-sketch sa kanyang notebook kahit naglalakad, na humanga kay Akira. Sa daan, napansin ni Yoger ang isang kakaibang simbolo na nakaukit sa likod ng babae. Pagkaraan ng ilang oras, nang huminto sila para kumain, pinasalamatan ni Akira si Yoger sa kanyang nahuli at pinuri ang kanyang pagiging tumpak, pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa pinagmulan ng kanyang enerhiya. Ipinakita niya sa kanya ang kumikinang na core sa kanyang dibdib na nagbibigay sa kanya ng patuloy na enerhiya, kaya hindi niya kailangan ng pagkain, ngunit inamin niyang kumakain siya para sa kasiyahan. Nang lumapit siya, nagtatanong sa kanya, binalaan siya nito na may seryosong tingin na siya ay may pananagutan sa lahat ng kanyang hinawakan. Tunay na nakakamangha ang tanawin, ngunit tila nasiyahan siya sa pagkapahiya ng batang lalaki. Habang kausap si Amuro,
Alam niyang ipinagbabawal ang librong dala niya, kaya nangako siyang hindi niya ito kukunin sa kanya at gusto niya lang itong silipin. Sa sandaling yun, ibinunyag ni Amuro na ang libro ay pag-aari ng kanyang mga magulang, na mga pintor, at yun ang dahilan kung bakit gusto niyang mag-drawing para mapanatili ang kanilang pamana. Naantig siya sa kanyang mga salita, na nagpaalab sa kanyang determinasyon na ituloy ang kanyang pangarap. Kinabukasan, dumating sila sa lungsod, at nag-alala si Akira tungkol sa mga bantay ni Oil, ngunit tiniyak ni Yoger sa kanya na hindi niya nakikilala ang kanilang mga mukha, kaya makakapasok sila ng walang gaanong kahirapan. Namangha siya na lahat ng naging maayos sa di inaasahang paraan, kung saan ibinunyag ni Yoger na 150 taon na siyang namumuhay ng ganito at sa sandaling yun, nakaramdam siya ng kaunting gutom, kaya nagtungo sila sa mga pwesto ng pagkain. Namangha si Akira sa panunood sa kanya na nilalamon ang mga pagkain ng mata ko. Gayunpaman, inamin ni Akira na hindi niya gusto ang makitang napipilitan ang mga tao na magkamot kahit saan dahil sa matinding paghihirap, na sinagot naman ni Yoger na kailangan niyang masanay dahil nagbago na ang konsepto ng hustisya sa paglipas ng panahon. Nang tumayo siya para bumili pa ng pagkain, pinaligiran siya ng ilang gwardya na nakatutok ang kanilang mga armas sa kanya. Binabalaan si Yoger na anumang galaw mula sa kanya ay magiging dahilan upang magduse siya ng husto. Dinakip nila siya nang lumapit ang isang kakaibang lalaki, na nagpakilalang Marlin, at nagpahayag na mayroon siyang impormasyon tungkol sa bata at sa nilalang na mekanikal na kahawig ni Joyomi, at inutusan silang sumuko. Mabilis na sumugod si Amaro kay Marlin, na bumati sa kanya, pinasalamatan siya sa kanyang ginawa, at nilinaw na lubusan silang nalinlang ng mga RAR. Agad na pinagsisihan ng dalaga ang kanyang ginawa. Ipinangako ni Marlin na ibabalik niya ang mga libro ng kanyang mga magulang, na nagsasalita na parabang tinupad niya ang kanyang pangako. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang mapait na ngiti, at ibinunyag na matagal nang sinunog ang mga ipinagbabawal na libro at wala na. Sinasabing paumanhin siya sa pagsisinungaling ngunit kinailangan niyang gawin iyon. Itinulak niya ito sa lupa at inutusan. Parusahan ng mga bantay katulad ng sinapit ng kanyang mga magulang, idinagdag pa na dadalhin niya ang robot para masigurado ang malaking promosyon para sa kanya. Sa sandaling yun, sinugod siya ni Amaro sa galit, at sinaktan ng malakas, habang sinamantala ni Yoger ang kaguluhan para ilayo si Akira, at sa ilang segundo, nakatakas sila sa lugar. Nagngit-ngit sa galit si Marlin dahil nawala ang kanyang target kaya sinipa niya si Amaro, sinisisi siya sa pagkasira ng lahat, pero nagulat siya nang makita na hawak pa rin ito ang libro, na inagaw ng mga bantay at sinunog habang siya'y umiiyak at sumisigaw sa sakit, pinapanood ang mga labi ng kanyang mga magulang na maging abo. Samantala, sinabi ni Brute kay Yoger na kailangan nilang bumalik para sagipin ang babae, pero siya tumanggi, pinaalalahanan siya na pinagtaksilan at tinuya sila ng babae. Nanindigan si Akira sa kanyang paniniwala na nadaya si Amaro at hindi niya maunawaan ang ginawa nito. Iginigiit na hindi makatarungan na iwanan siya. Nakukonsensya dahil hinikayat niya ito noon na ituloy ang kanyang pangarap nang hindi na pagtatanto ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, itinuro ni Yoger na mayroon siyang mga prinsipyo na hindi niya maaaring balewalain. Tinatanong siya kung pakakasalan niya ito kung magtagumpay siya sa pagliligtas kay Muro, na ikinagalit niya habang idineklara niya na isa lamang itong makina na walang damdamin, na lubhang ikinagulat ni Yoger. Sa isang madilim at saradong silid, si Amaro ay nakagapos, nanginginig sa takot, tinatawag ang kanyang mga magulang sa isang paus at desperadong boses. Sa labas, nagpumilit si Akira na buksan ang pinto, walang tigil hanggang sa wakas ay nagawa niyang makapasok, ngunit nabigla sa nakita niyang si Amaro na nakagapos sa harapan niya. Natigilan siya sa hindi makapaniwala nang makita siya, natanto niyang isinugol nito ang kanyang buhay para sa kanya, ngunit natatakot siya na ang paggawa nito ay maaaring sumire sa kanya. Habang sinusubukan nilang tumakas, umamin siya na may itinago siya kay Akira at Yoguri, ngunit tila walang pakialam si Akira sa kanyang mga kasinungalingan, na ikanalito niya. Habang sila ay tumatakas, nakita sila ng dalawang bantay at tumunog ang alarma. Tumakbo ang dalawa sa abot ng kanilang makakaya, ginagawa ni Akira ang lahat para iligtas siya, kahit na ibinato niya ang kanyang punyal sa isa sa mga bantay para bigyan sila ng kaunting oras. Habang si Yoguri ay nagmamasid sa malayo nang hindi nila napapansin. Nang makarating sila sa labas, isang lalaki ang naghihintay sa kanila. Tumatawa ng nakababaliw na parabang nahulaan niya ang kanilang tangka. Sa sandaling yun ng pagkalito, sinunggaban ng mga bantay si Amaro mula sa likod at hinawakan siya.
Sinubukan siyang iligtas ni Akira at siya ay binugbog, ngunit naitaboy niya ang isa sa mga bantay bago siya posasan. Sa halip na umatras upang tulungan si Amaro, sumugod siya sa lalaki at sinuntok ito. Nagalit ang lalaki, galit na may isang karaniwang tao ang nang-ahas na saktan siya, at inutusan ng kanyang mga tauhan na pigilan si Akira. Pinigilan nila siya habang walang awang binugbog siya ng lalaki. Nang makita ni Amaro na pinahihirapan si Akira dahil sa kanya, nasira ang puso niya, nakiusap siya sa kanila na palayain siya, nag-aalok na siya na lang ang ipalit. Pinigilan siya ni Akira ng mariin, hinihimok siyang huwag sumuko sa paghahanap sa kwento ng aklat ng kanyang mga magulang. Ito ang pinakadakilang pangarap niya. Nang inig siya sa gulat, hindi inaasahan ang gayong mga salita mula sa kanya. Natanto niya na tunay siyang naiintindihan at naniniwala sa kanyang hanggaring maging isang ilustrador para sa mga aklat pambata. Lalong nagalit ang lalaki at inutusan ng isa sa kanyang mga bantay na itutok ang kanyang baril kay Amaro, naghahandang barilin. Ang tanging nagawa ni Akira ay sumigaw, nagmamakaawa na huwag siyang saktan. Sa puntong yon, hindi na matiis ni Yugori ang panunood. Sumugod siya na parang bagyo, sinipa ang mga bantay, inilayo sina Akira at Amaro hanggang sa lalaki na lang ang nakatayo. Hindi siya tumakbo dahil inaasahan nila. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sugurin siya. Sumagot siya ng isang malakas na atake na nagpatambas sa kanilang lahat. Dahil sa takot sa kanyang lakas, umatras sila. Kinuha ng lalaki ang kanyang armas at nagpaputok, ngunit nailihis ni Yugori ang mga bala, pinuprotektahan sina Akira at Amaro. Natigilan siya sa hindi makapaniwala, at bago pa siya makatakas, sinipa siya nito ng malakas, na nagpatambas sa kanya sa isang malalim na hukay kung saan siya naiwang humihingi ng tulong. Samantala, pinanood ni Amaro ang labanan na humanga sa mga mekanikal na kakayahan ni Yugori. Pagkatapos ng laban, yumuko si Akira kay Yugori, nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila kahit nalabag ito sa kanyang sariling mga panuntunan. Ipinaliwanag niya na ang ginawa niya ay naaayon sa kanyang misyon, kaya siya nakialam. Labis na nagpapasalamat si Akira sa kanya. Kinabukasan, binigyan ni Yugori si Amaro ng ilang bagay na nakuha niya mula sa administrasyon, mga damit at mga libro ng pagguhit. Binigyan ni Akira si Amaro ng ilang sandali para magpalit ng damit, at habang tinutulungan siya, tinanggal ni Yugori ang mga peklat sa kanyang likod. Nagpasalamat si Amaro sa kanya at hiniling na burahin ang sagisag na nakatatak sa ilalim ng kanyang katawan. Binalaan siya ni Yugori na masakit ito, ngunit iginiit ni Amaro, kaya pinalitan niya ito ng isang artistikong disenyo. Humanga si Akira sa galing ni Yugori at nagtanong tungkol sa kanyang mga kakayahan. Ipinaliwanag niya kung paano ito gumagana, habang si Amaro, puno ng pananabik, hindi pa natatapos magbihis ay nagpahayag na ng kanyang kagustuhang magsimulang maglarawan ng mga kwento. Pumayag si Yugori na sumama siya, at sinang-ayunan naman ni Akira, nangangakong susunod saan man niya gusto pumunta. Pagkatapos ay hinimok niya itong magmadali at magbihis para makaalis na sila. Naglakbay ang tatlo patungo sa bayan ni Amaro. Pagdating nila, narinig nilang may sumisigaw na may isang kwarto na maaaring rentahan. Umasa si Akira na makuha ito para makaligo pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ngunit bago pa man sila makalapit, napansin ni Amaro ang mga bantay na nakapwesto malapit sa kanto ng gusali. Pagtingin niya sa paligid, napagtanto niyang nagsimula na ang panahon ng FICA, panahon ng mga pagdiriwang ng Union. Ipinaliwanag niya na hindi nila kailangan ang mga selebrasyong iyon dahil pareho na silang nagbabahagi ng landas at kapalaran. Sa pagbanggit ng festival ng FICA, nagbago ang ekspresyon ni Yugori dahil sa inggit. At ipinahayag niya kay Amaro na siya ang kasama ni Akira, iginigiit na sila'y magkasintahan. Mariing itinanggi ito ni Amaro. Damang tumataas ang tensyon, sumingit si Akira upang linawin na siya'y naglalakbay sa paghahanap ng isang babaeng nagngangalang Toasa, na kanyang labis na minamahal at pinag-ukulan ng kanyang buhay. Sa kabila nito, iminungkahi pa rin ni Amaro na maaari pa rin silang magsama kahit matagpuan na niya ang babaeng iyon. Nagpasya si Yugori na subukin ang kanyang nararamdaman sa ibang paraan. Alam niyang mahal niya si Akira, ngunit nais niyang dumalo sa festival upang makita kung ang kanyang puso ay maaaring mahulog sa iba. Kung hindi, makatitiyak siya sa kanyang tunay na pag-ibig para sa kanya. Tila hindi sabik si Akira na hikayatin ang ideya, ngunit bago pa man siya makasagot,
Pumayag na si Amaro, kaya wala na siyang pagkakataong tumutol. Nang gabing yun, si Cole Crane, na naghahangad mamuno sa pamilya Lano, ay nakipagpulong kay Major Yamabuki, na naroon para maghatid ng pera. Ipinakita ni Cole Crane sa kanya ang ilang nakaimbak na armas, at sinuri ito ni Yamabuki, nagtatanong kung para sa pagtatanggol ba ang mga ito o paghahanda para sa isang nalalapit na labanan. Habang nag-uusap sila, biglang sumugod ang isang grupo ng mga lalaki, at ang mga gwardya ay agad na lumaban hanggang napagtanto nilang ang mga lalaki ay pag-aari ni Lady Fides. Agad silang tumigil. Pumasok si Fides, humihingi ng paumanhin sa abalang idinulot ng kanyang mga tauhan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang panganay na anak ni ang pamilya Lantano. Ipinaliwanag niya na dali-dali siyang pumunta nang marinig niyang nasa panganib ang kanilang mga panauhin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa Major na tulala at naguguluhan. Ibinunyag ni Fides na ang isa sa mga tauhan ni Cole Crane ay isang especially iya at sinabi niyang siya na ang bahala rito bilang susunod na tagapagmana ng pamilya. Natukoy ang lalaki at nilagyan ng posas. Galit na galit, sumigaw siya na si Cole Crane lamang ang kinikilala nilang pinuno. Sinubukan niyang sugurin si Fides para saktan, ngunit mabilis siyang binaril ni Cole Crane para pigilan ang gulo. Pagkatapos ng insidente, umalis si Fides, nag-utos sa kanyang punong gwardya na tapusin na ang natitirang mga bagay. Ang ilan sa mga naroroon ay nagsimulang magtaka tungkol sa relasyon sa pagitan ni Fides at Cole Crane. Isang lalaki ang nagpaliwanag na sila ay magkapatid sa ama. Ang kanilang ama ay may 10 anak, ngunit 8 ang napatay sa isang madugong labanan, kaya sina Fides at Cole Crane na lamang ang natira. Ang ama, na siyang pinuno ng angkan, ay nagplanong mag-iwan ng maraming tagapagmana, ngunit dahil 2 na lang ang natira, nag-aalala siya kung sino ang susunod sa kanya. Kinabukasan, ipinatawag ng pinuno ng pamilya Lantano sina Cole Crane at Fides at ipinahayag na wala siyang pakialam kung sino ang mamumuno. Gusto lamang niya ang pinakakarapat-dapat sa responsibilidad. Kaya naman, inutusan niya silang 2 na sumali sa Faika Festival at pumili ng kapareha upang patunayan ang kanilang dedikasyon. Ipinangako ni Fides sa kanyang ama na hahanapin niya ang kanyang kapareha sa festival, habang iniisip ni Cole Crane na minamadali niya ito. Kasabay nito, naghahanda sina Amuro at Yugo Ori na dumalo sa festival mamayang gabi, habang sinabi ni Akira na ayaw niyang sumama, kaya umalis sila nang wala siya. Maya-maya, lumabas si Akira para magpahangin at narinig ang isang grupo ng mga lalaki na tuwang-tuwang nag-uusap tungkol sa 2 taong nagngangalang Fides at Cole Crane na pupunta sa festival. Nagulat siya at gustong malaman kung sino sila. Napansin siya ng isang babae mula sa kalapit na tindahan at sinabi sa kanya na sina Fides at Cole Crane ay mga tagapagmana ng pamilya Lantano, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bayan, na namamahala sa buong rehiyon. Nabigla at hindi mapalagay si Akira matapos marinig ito, napagtanto kung gaano kahalaga ang 2 yon. Samantala, dumating sina Amuro at Yugo Ori sa pista. Nagmadali si Amuro upang makita ang kanyang mga dating kaibigan mula sa bayan, binati sila ng masigla, at ipinaliwanag kung bakit siya pumunta, kahit na siya naman ang nakaisip noong una. Si Yugo Ori naman, madaling nakihalubilo sa mga tao, nakipag-usap at nag-enjoy sa masigla at makulay na kapaligiran. Nang marinig ang tungkol kina Fides at Cole Crane, nagpasya si Akira na pumunta rin sa pista. Nagbihis siya ng maayos at sumingit sa pagitan ng mga namumulaklak na puno upang hindi mapansin. Ang tanging layunin niya ay siguraduhin na ligtas sina Amuro at Yugo Ori, kahit nasa malayo lamang. Sa pista, naging sentro ng atensyon si Fides. Pumila ang mga lalaki sa harapan niya, umaasang pipiliin niya ang isa sa kanila bilang kapareha. Ngunit walang nakatugma sa kanyang pamantayan. Naiinip at iritado, umalis siya, ninanais na makahanap ng isang tunay na karapat-dapat sa kanya. Nang dumilim at kumislap ang mga ilaw ng pista, natanong ni Amuro si Akira na nagtatago malapit. Nakaramdam siya ng ginhawa at saya, inaakalang lumabas ito dahil nag-aalala sa kanya. Inamin niya na ang kaligtasan niya ay isa sa mga dahilan ng kanyang pagpunta, bagamat hindi lang yun. Maya-maya, habang naglalakad siya sa mataong daanan, hindi niya sinasadyang nabunggo si Fides, natapon ang ilan sa inumin nito sa kanyang damit. Mabilis siyang humingi ng tawad, sinusubukang maghanap ng panlinis sa mantsa. At nang mahuli ng kanyang mga mata ang kanyang sagisag, napagtanto niya kung sino ito, si Fides mismo. Naguguluhan,
Sinubukan niyang lumayo bago pa lumala ang sitwasyon, ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay, pinipigilan siya. Nakuha ang kanyang atensyon ng kanyang kalmado at mahinahong pag-uugali, ipinilit niyang makausap siya ng sarilinan at hinayla siya sa isang tabi. Nakita sila ni Amuro na magkasama, at kinakabahang nakialam upang humingi ng paumanhin sa ngalan ni Akira, sinasabing ang kanyang pag-uugali ay labi lamang ng nakaraan. Natigilan si Akira sa hindi makapaniwalang isiniwalat niya ang ganoong bagay. Habang lalong nagiging interesado si Fides, nagulat na may isang taong mula sa lumang panahon ang buhay pa rin. Ipinaliwanag ni Akira na ang kanyang kaligtasan ay naging posible sa pamamagitan ng isang siyentipikong pamamaraan na nagpanatili. Ang katawan niya ay napanatili sa mahabang panahon ng pagtigil at kamakailan lang siyang nagising nang masira ng lindol ang aparato. Nakinig ng mabuti si Fides, ramdam na nagsasabi siya ng totoo, at nagsimulang humanga sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya na pag-isipan itong makipagpare sa kanya sa panahon ng festival, sinasabing nagsisimula na siyang maniwala sa mga tsismis tungkol sa mga taong katulad niya. Napakapit si Amuro, hindi komportable sa ideya, pero nagpatuloy si Fides, sinisigurado kay Akira na poprotektahan niya ito mula sa mga kwago, ang grupong humahabol sa kanya. Nabigla si Akira sa matapang na alok niya, hindi inaasahan na may isang taong mataas ang katayuan ang gagawa ng ganitong alok. Itinuro niya ang isang lalaki sa malapit at ipinakilala ito bilang kanyang kapatid sa ama. Ipinaliwanag ni Coltrane na sila ay nasa isang tuloy-tuloy na tunggalian ukol sa paghalili sa pamilya. Habang sinusubukan ni Akira na unawain ang kanyang mga sinabi, biglang lumuhad si Coltrane sa harap ni Yugori, na ipinahayag ang kanyang kagustuhang mapang-asawa siya sa harap ng lahat. Napasinghap sa gulat si Amuro, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagkagulo ang buong tagpo, maging si Fides ay nabigla sa bigla ang kilos ng kanyang kapatid. Lumipat tayo sa bahay ni Yures, at tila nakahanap si Coltrane ng mapapangasawa sa Faike Festival at naghihintay ng bagong sanggol na sasama sa pamilya. Ngunit iniisip ni Coltrane na hindi pa ito ang tamang panahon, habang gusto ni Yures na lubusang masiguro ang kinabukasan ng pamilya. Tapos lumipat tayo kay Fides, na nagsusuklay ng kanyang kabayo. Sinasabi niya sa sarili na lahat ay naghihintay sa kasal ni Coltrane, dahil ang kasal na iyon ay itinuturing na siguradong mangyayari. Isa sa kanyang mga bantay ay lumapit sa kanya, nababahala, gustong sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit pinaalalahanan niya ito na huwag nang lumapit muli sa mga kwadra. Gayunpaman, iginigiit ng lalaki na mayroon siyang importanteng sasabihin sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Fides sa kanya na sa wakas ay nakahanap na siya ng kanyang sariling kapareha, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Sunod, pumunta tayo sa bahay ni Yaguri, kung saan nakaramdam ng galit si Akira matapos sabihin ni Yaguri sa kanya na makikipag-date siya kay Coltrane. Hindi rin sang-ayon si Amori dito, ngunit tinanggap ni Yaguri ang imbitasyon ni Coltrane dahil gusto niyang magkaroon ng ideya. At ayun lang, pagkatapos, babukas ang pinto, at papasok si Coltrane na may mamahaling bulaklak. Lalapitan niya si Yaguri at iaabot ang bulaklak, kaya magugulat si Yaguri sa ganda at halaga nito. Napagtanto niyang napakamahal nito, at malalaman din niyang ang ganitong bulaklak ay simbolo ng tunay na pag-ibig, na alam din ni Coltrane at sinadya niyang dalhin. Ikagugulat ito ni Akira, sasabihin ni Yaguri kay Akira na alam ni Coltrane ang gusto niya. Pagkatapos tatanungin ni Akira si Coltrane tungkol sa tunay niyang intensyon at kung ano ang gusto niya kay Yaguri, pero akala ni Coltrane kay Akira ay ang kasintahan ni Yaguri, at kinukumpirma ito ni Yaguri, pero itinatanggi naman ni Akira. Bahagyang ngumingiti lang si Coltrane na nakakairita kay Akira. Naalala niya noong una niyang makilala si Fides at akala niya may koneksyon sila. Pagbalik niya sa kasalukuyan, dumating si Fides at tinawag si Akira, inaaya rin siya sa isang date. Hinihiling niya na sumama siya, kahit hindi alam ni Akira kung saan. Ipinaliwanag ni Fides na siya na raw ang napiling mapapangasawa nito at dadalhin niya ito sa isang date na nararapat. Nagulat sina Yaguri at Amori at lumapit kay Akira, hinihiling na sabihin niya ang lahat. Pero sinabi lang ni Akira na nangyari yun dahil sa isang maliit na pangyayari. Tinanong ni Akira si Fides kung seryoso siya, pero sinabi ni Fides na walang oras para maglaro. Binabati ni Coltrane si Fides sa paghahanap ng kanyang mapapangasawa at iminungkahi na silang lahat ay mag-date. Magandang pagkakataon din ito para silipin ang kanilang mga kaaway.
Umalis sila sa bahay at humanga si Amori sa kotse ni Cole Crema at gustong-gusto niya ang kulay nito. Sinabi ni Cole Crema sa kanya na mayroon siyang koneksyon kaya nakakakuha siya ng mga supply at impormasyon mula sa Tokyo. Nagulat dito si Akira, na agad siyang tinanong kung kamusta na ang Tokyo at kung may alam ba siya tungkol dito. Ngunit hindi basta-basta nagsasabi si Cole Crema ng anumang bagay nang walang kapalit. Sumakay sila sa kotse at umalis, dumating sa palengke. May nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Huminto si Yaguri sa isang tindahan ng alahas at humahanga sa isang bagay doon. Nagtanong si Cole Crema kung maaari niya itong bilhan ng kwintas bilang regalo. Pinagmamasdan sila ni Akira mula sa malayo, pinapanood kung paano kumilos si Cole Crema kay Yaguri. Lumapit si Fides kay Akira at nagtanong kung ano ang gumagambala sa kanya, pagkatapos ay inabutan siya ng ilang regalo na dadalhin. Iniisip ni Akira na hindi ito masyadong parang date. Tapos lumapit si Amori kay Akira at sinabing hindi dapat sila pumayag na sumama, pero may dahilan si Akira kung bakit ayaw niyang iwanang mag-isa si Yaguri kay Cole Crema. Si Fides ang unang tao na nakilala niya na may alam na. Tinitignan niya si Fides at napansin niyang hindi rin ito masyadong okay. Sinabi niya sa sarili niya na kahit magkadugo ay maaaring magpakasal, kahit na para sa kanya ay hindi komportable. Naaalala niya ang isang katulad na pangyayari sa kaibigan niya, pero bumalik siya sa kasalukuyan, at wala pa rin siyang magawa, na ikinababahala ni Amori. Tinatawag ni Fides si Akira ulit, at mabilis siyang lumapit dito. Si Yaguri naman ay nabaling ang atensyon kay Akira, pero sinubukan ni Cole Crema na ilayo ang atensyon niya mula rito at sinabi na nagsisimula na ang kanilang usapan at hindi siya dapat mag-alala. Sumenyas si Yaguri na dapat silang lumipat sa mas pribadong lugar. Nauna siyang naglakad, at sumunod si Cole Crema. Pagdating nila sa isang bakanteng lugar, tinanong ni Yaguri kung bakit ginawa niyang double date ito gayong wala naman ito sa plano nila. Sumagot si Cole Crema na gusto niyang mapansin ng kanyang kasintahan na nakaramdam ng inggit sa kanya, kaya kailangan niyang ipaalam sa kanya na magkasama sila sa isang sitwasyon para mag-udyok ng selos. Sa tingin ni Yaguri, maganda yon, bagamat hindi inaasahan ni Cole Crema na darating si Fides. Sinabi ni Yaguri sa kanya na si Fides na ang number 1 niyang kaaway, kahit alam niyang kapatid niya ito. Sinabi ni Cole Crema na ayos lang ang nangyayari ngayon at nasa tamang direksyon ang plano nila. Tapos naalala ni Cole Crema ang nakaraan, noong nagkita sila ni Yaguri sa isang party nung lasing siya at nabunggo niya ito. Nag-alok siyang kumuha ng tutulong sa kanya, pero tumanggi siya, sinasabing hindi niya kailangan ng tulong mula kaninuman. Nagtataka siya kung sino ba raw siya. Dahil ba android siya? Ikinagulat ito ni Cole Crema na nagsabi ng may pagtataka, android? Tinitigan niya ito ng mabuti at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang android sa lugar na katulad nito. Sagot ni Yaguri na pumunta siya sa party para patunayan sa kanyang kasintahan na tunay ang kanyang pagmamahal. Nang marinig ito ni Cole Crema, gusto niyang maintindihan ang buong kwento mula sa umpisa at alamin ang lahat tungkol sa kanya. Pagbalik nila sa kasalukuyan, sinabi niya sa kanya na sa tingin niya kailangan nila ng kaunting kasiglahan sa kanilang kwento. Ngunit tinanong ni Yaguri si Cole Crema kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari matapos siyang mag-propose sa kanya at ngayon itong peking date. Sinabi ni Cole Crema na wala na itong saysay, na ang relasyon sa pagitan ng isang tao at android ay hindi makatotohanan. Pero, kung ang ganoong relasyon ay magtatagumpay, gusto niyang masaksihan ito mismo. Pagkatapos, lilipat tayo kay Amori, na namamangha sa mga kulay ng pintura na nakita niya. Binilhan siya ni Akira ng isang set at nagtanong si Fides kung ano naman ang bibilhin niya para sa kanya. Binigyan siya ni Akira ng mga bulaklak, na labis niyang hinangaan. Tapos lumapit si Yaguri kay Akira, nakakaramdam ng inggit sa kung paano niya tratuhin si Fides. Pero tinanong ni Akira si Yaguri kung saan siya nagpunta, pero hindi siya sinagot ni Yaguri at sinabi na hindi niya kailangang malaman. Pagkatapos, iminungkahi ni Akira na pumunta sa ibang lugar, at lumipat sila sa isang malaking aklatan sa sentro ng lungsod. Pero naisip ni Cole Crema na ang pagbabasa ng mga libro sa isang date. Nakakabagot, samantalang naniniwala si Amori na maraming kwento ng kanyang ama ang nakatago sa lugar na iyon. Mayroon ding ilang pananaliksik na gustong tapusin si Akira. Nakakita siya ng isang napakahalagang libro at kinuha ito, ngunit sinabi ni Fides na ang librong iyon ay hindi makakatulong sa kanya,
at ang librong pambatas na hawak niya ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Pagkatapos, umalis sila sa aklatan. Nagulat si Amory nang makita ang isang eskinita sa harap nila at inisip na siguro maraming katulad nito, kaya tumakbo siya papasok doon. Sinundan nila siya, ngunit hindi siya nagpakita, kaya sinimulan nila siyang hanapin sa lahat ng dako. Gayunpaman, ayaw itong gawin ni Fides. Sinabi niya na hindi niya problema yun at ang ginagawa niya ay walang pag-asa at magpapahinto lamang sa kanya. Naalala niya noong mga bata pa sila na naglalaro ng taguan at kung paano sila palaging nahuhuli dahil kay Colt Crema. Sinabi ni Fides kay Colt Crema na lagi siyang umiiyak at nagbubunyag sa kanila, at sinabi rin niya na kapag lumaki na siya at naging amo, lagi niya itong poprotektahan. Bumalik siya sa kasalukuyan at nakita niya si Colt Crema sa harap niya. Tinanong ni Colt Crema si Fides kung ano ang ginagawa niya, ngunit sinabi ni Fides na wala siyang ginagawa, iniwan niya ito at lumayo. Ngunit bago siya mawala, ipinaalala ni Colt Crema kay Fides kung paano sila naglalaro ng taguan noong mga bata pa sila, na nagpahinto at nagpaulinig sa kanya. Habang nag-uusap sila, hinahanap ni Akira si Amory at nakita niya silang nag-uusap, iniisip na sila ay naglalaan ng oras para sa isa't isa. Pagkatapos, natagpuan ni Yaguri si Amory at nagtungo sila kay Akira para sabihin na ayos lang siya, pero sinabihan sila ni Akira na tumahimik. Tapos, bumalik tayo kay Fides, na nagtanong kay Colt Crema kung bakit may paggunita sa nakaraan. Sinabi ni Colt Crema na gusto niya lang ipaalala ang kanilang nakaraan at kumuha ng malaking tela, inilagay sa kanyang balikat para maalala niya ang kanilang mga araw na magkasama. Pero lumayo si Fides at sinabi na wala siyang maalala. Narinig ni Akira at ng iba pa ang lahat at sinabi ni Akira sa sarili na sila ay nakakagulo at may namamagitan sa kanila, pero hindi niya maintindihan ng lubos. Tapos, tiningnan niya ang kwintas ni Yaguri at tinanong kung kailangan ba talaga niya isuot yun. Ramdam ni Yaguri na nagseselos si Akira, pero itinanggi ito ni Akira at sinabi sa kanya na kahit na nagseselos siya, hindi pa rin niya naiintindihan ang kahulugan ng pag-ibig. Sinabi ni Yaguri kay Akira na ginawa niya ang lahat ng ito kay Colt Crema para subukan siya at para lubusang maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pagkatapos, galit na tanong ni Yaguri kay Akira kung pakakasalan niya si Fides. Humakbang din si Amory at nagtanong kay Akira, pero sinabi niya sa kanila na hindi niya gagawin yun at nakatakda siyang ipakasal kay Toasa. Pagkatapos, tinanong ni Akira si Yaguri kung pakakasalan niya si Colt Crema, pero sumagot siya na hindi pa malinaw, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, umalis ulit sila, pero sa daan, nasira ang gulong ng kotse. Inayos ito ni Akira at si Colt Crema. Tinanong kung kaya niya talaga itong gawin. Sabi ni Akira, natutunan niya ito sa kanyang ama, ngunit noong bata pa si Colt Crema, isang bagay lang ang itinuro sa kanya, ang ibigay ang buong buhay sa pamilya. Tinanong naman ni Akira si Colt Crema kung seryoso siya kay Yaguri. Sabi ni Colt Crema, nagagandahan siya kay Yaguri. Nagtanong si Akira dahil magkasama silang naglalakbay, pero nagulat si Colt Crema na yun lang ang pinuproblema ni Akira. Pagkatapos, tinanong ni Akira si Colt Crema tungkol sa relasyon nila ni Fides, at sinabi niyang hindi niya kayang hilahin ang lahat palapit sa kanya. Nahulog ang isa sa mga gamit para sa gulong sa ilalim ng kotse, at sumilip si Akira para kunin ito. Sinabi ni Akira kay Colt Crema na wala siyang nararamdaman para kay Fides, pero sabi ni Colt Crema, hindi niya pakialam kung sino ang pinili ni Fides na makasama. Gayunpaman, binabalaan niya si Akira na kapag sinaktan niya ang damdamin nito, gagantay siya sa sinumang gumawa noon. Napagtanto ni Akira na malalim ang pagtingin ni Colt Crema kay Fides at sinabi niya ito sa kanya. Pagkatapos, lumipat kami sa mga babae. Sinabi ni Yaguri na ang pag-ibig ay isang misteryosong bagay. Sinabi ni Amory na hinahanap pa rin ni Yaguri ang kanyang tunay na pag-ibig, samantalang para kay Fides, hindi talaga importante yon. Ngunit habang nagkakarga sila ng mga kahon, muntik nang mamatay ang isa sa mga manggagawa sa pantalan dahil sa isang aksidente. Mabilis na kumilos si Yaguri at nailigtas siya ng walang kahirap-hirap, na ikinatakot ng isang taong nanunood mula sa malayo, na nagtago pagkatapos. Nagulat si Amory sa bilis ni Yaguri, at nalito si Fides sa kung ano nangyari. Natuklasan ni Fides na si Yaguri ay isang android at hindi sila maaaring magkaanak ni Colt Crema, na nangangahulugang walang saysay ang kanilang kasal. Inisip niya kung ano kaya ang iniisip ni Colt Crema.
Pagkatapos dumating sina Cole Crema at Akira para tingnan sila. Nagtanong si Cole Crema kung ano ang nangyari, at itinuro ni Fides ang pinangyarihan ng aksidente at sinabi kay Cole Crema na natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Pagkatapos ay umalis siya. Sinabi ni Akira kay Cole Crema na habulin si Fides, ngunit sinabi ni Cole Crema kay Akira na siya ang dapat humabol kay Fides, dahil si Akira ang magiging katuwang niya sa buhay. Habang tumatakbo, naalala ni Fides ang mga alaala niya kasama si Cole Crema, ang kanilang pagtatalo noong bata pa kung sino ang magiging amo, at ang kanilang magbahagi ng luha, hanggang sa bumalik siya sa kasalukuyan. Pagkatapos dumating si Akira, at naisip ni Fides na mabuting tao si Akira dahil sinundan siya nito. Ipinagtapat niya kay Akira na mas magiging mahusay na pinuno si Cole Crema kaysa sa kanya. Siya ay bihasa, kaakit-akit, at may malaking puso. Kahit sinong bata na hindi karapat-dapat mamuno ay pababayaan na lang, ngunit inalagaan niya silang lahat, pinamahalaan ang mga trabaho at sinuportahan sila. Sinabi niya kay Akira na kinailangan niyang maging pinuno dahil siya ang pinuno ng pamilya Lantano, kahit na masakit para sa isang mabait na tao tulad niya. Pagkatapos ay lumipat kami sa bahay ni Yores, kung saan ipinaalam sa kanya ng kanyang bodyguard na si Yaguri ay isang android. Hindi komportable si Yores na iwanan si Cole Crema ng matagal na walang kapareha. Gusto niyang isama siya sa ang pamilya Lantano, at gustong makuha siya bago pa man si Oil. Pagkatapos, nagpunta kami sa isang restaurant. Sinabi ni Cole Crema kay Yaguri na sa kanila ang restaurant, at sinabi niyang ito ang perpektong pagtatapos para sa isang dobleng date. Pagkatapos, tinanong niya si Yaguri kung papakasalan siya nito, na ikinagulat nina Akira at Amori, at ikinalungkot ni Fides. Ngunit tumanggi si Yaguri na pakasalan si Cole Crema dahil naisip niyang parabang pinipilit ang pag-ibig, at napagtantong kailangan niyang patunayan ang tunay niyang pagmamahal ng mag-isa. Naisip ni Akira na sa panahon ngayon, walang dapat pumihil sa mga tao na magkaroon ng uri ng relasyon na gusto nila. Pagkatapos, tinanong niya kung maayos ba ang lahat, at sinabi sa kanila na kailangan nilang pag-usapan yon. Bigla, dumating si Yores kasama ang malaking grupo ng mga lalaki, at hinihingi kay Cole Crema na isuko si Yaguri. Sinabi rin niya na alam niyang may namamagitan sa kanilang dalawa, at ipinapalagay na ayaw ni Cole Crema na magkaanak, at baka balak nitong patayin si Yores at agawin ang pamilya. Sinubukan ni Cole Crema na ipagtanggol ang sarili, pero pinutol siya ni Yores, sinasabing ang android at ang mga armas na binili ni Cole Crema ay galing sa hukbo ni Oil, at nakakapanghinayang dahil mataas ang inaasahan niya sa kanila. Sinabi ni Cole Crema kay Yores na ang mga armas ay para lang sa pag-iingat at ganun din ang android. Tapos nagtanong si Fides kay Cole Crema, "Hindi mo pala ako kinakalaban?" Sumagot si Cole Crema, "Syempre hindi." May ibinato kay Fides na baril, at iniutos ni Yores sa kanya na patayin si Cole Crema para maging susunod na pinuno. Sinabi ni Cole Crema kay Fides na gawin niya ito para hindi silang lahat mamatay, pero nagmakaawa si Akira na huwag niyang gawin. Pagkatapos ay inagaw ni Cole Crema ang baril kay Fides at itinutok kay Yores, na ikinagalit ni Yores. Tinanong niya si Fides kung plano rin ba nitong tradorin ng pamilya, pero sinabi ni Cole Crema kay Yores na ang pamilyang tinutukoy niya ay kanya lamang. Walang kumampi kay Yores, kahit ang sarili niyang mga anak, at pagkatapos ay pumutok ito, tinamaan ang isa sa mga tauhan ni Yores. Iniutos ni Yores sa kanyang mga tauhan na pigilan ang android at sinabing wala siyang pakialam sa buhay ng iba. Pagkatapos ay nagising si Yaguri pero medyo lasing. Sinabi niya sa kanila na kung mag-aaway sila, dapat ay, kahit man lang doon sa labas. Inutusan ni Yores ang kanyang mga tauhan na sumugod, sinasabing wala sa pinakamagandang kondisyon si Yaguri at lasing. Ikinagalit iyon ni Yaguri, na sa salitang lasing, ay naglabas ng makapal na puting usok at inilabas ang kanyang lasing na anyo, sinasabing may karapatan din ang mga android na magsaya paminsan-minsan. Nagbanta siya sa kanila, ngunit may isang lihim na naglalayon sa kanya. Napansin ito ni Akira, tumakbo pasulong para iligtas siya, at siya ang tinamaan ng bala. Halos tamaan ng bala si Yaguri, pero hindi, at nawala ng malay si Akira sa lupa.